I-bless natin yung ating katabi. Sabi niyo, God bless you. You are beautiful. Sabi niyo lahat ng mga ganda. Encourage one another. Sige, sabihin mo. Sabihin niyo, you're so beautiful today. Ganon every day. Yes, I am. Kaya katagawin niyo, tumayo and let's worship the Lord and let's pray. Lord, we thank you, Lord God, this morning, Lord God. We just want to welcome you, Lord God, in this place, Lord God. Bumaba ka, Panginoon, sa atin, sa presensya namin, Panginoon, and we just want to feel you and worship you today. Maraming salamat po. Amen.
as the children's children. To those who keep his covenant and remember to do his commandments, the Lord has established his thrones in heaven, and his kingdom rules over all. Yun po. Umaga po sa inyo lahat. Maaga po kayong Amen. Pwede ba palakpakan natin si God? Yung mataas na pagpuli. Malakas sa palakpak. Yung may pinakamalakas sa palakpak. Okay, Lord? Amen. Amen. Let's continue in the presence of the Lord. Tayo po ay nasa panahon na kung saan ay sisiyasatin natin yung ating sarili. Kung meron po tayong nagawang pagkakamali, pagkakasala, ito po ang panahon na tayo ay magpasiyasat sa ating Diyos. Tayo po ay humingi ng tawad. Sabi po ng 1 John 1:9, if we confess our sin, He is faithful and just, na patatawarin ang ating mga kasalanan. Sige po, tayo ay ako. Tayo ay ipain natin ang ating mata. Kausapin natin si God. Kung meron tayong naalala na mga nagawa natin, pag ito ay sa isip, salita sa gawa, humingi po tayo ng pagkakawalan sa ating Diyos. Sige po. Yes, God, Lord, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon. Lord, narito kami upang sumamba, Panginoon. Lord, kung may nakikita ka pong kamalian, Panginoon, kasalanan, Lord, humihingi po kami ng tawad, Panginoon. Sapagkat, Lord, wala akong dingit sa iyong harapan, Lord. Alam mo, walang maitatago sa iyong harapan, Lord. Kaya nagpapalinis po kami, Panginoon, sa lahat ng nagawa naming kasalanan, maging ito'y sa isip, salita, at sa gawa. Upang sa aming pag-alaala, Panginoon, sa ginawa mo sa krus, yung iyong pagtubos sa aming mga kasalanan, Panginoon. Papahalagaan namin, Lord, yung pagtanggap ng tinapay at ng salo, Panginoon. Ako saan, Panginoon, yung ginawa mo, Panginoon, yung pagtubos mo sa aming mga kasalanan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa kapagawaran ng kaloob mo sa amin. In Jesus' name, we pray, Panginoon. Pwede kong tawagin si Ate Ines and Ate Ines upang ibahagi yung sige po.
po natin yung tinapay. Sapagkat ito ang tinuro na tinanggap ko mula sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ay pinagkalulot, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aming katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa amin. Tanggapin po natin. Tapos po natin siya. Matapos magkapulang dumampok din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tanggapin po natin. Ikaw tayong uli ay manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po, Panginoon. Hindi po kami kakapagdapat na sumalo sa hapag na ito. Ngunit, Lord, sa biyaya mo, sa pag-ibig mo, Lord, ninarapat mo na kami ay makasalo. Maraming salamat po sa biyaya nito, Panginoon. Sa ginawa mo sa krus, sa kaligtasan, Panginoon, na tinubos mo yung aming mga kasalanan. Lord, maraming salamat po sa biyaya, mayamang biyaya, Panginoon, at kami ngayon ay may karapatan sumalo sa hapunan nito, Panginoon, sa pag-alaala sa iyong ginawa. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning po. Sabihin mo po sa katabi mo, good morning. Welcome sa iyong family. Dito sila. Welcome po sa church. Amen. Sige po, mag-declare tayo ng blessing. Sabihin mo, you are blessed. Pinagpala ka tayo. Amen. Okay, excited na ba kayo na marinig ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito? Okay. Kung excited na kayo? Okay. Before that, nais ko i-welcome si Mami. Pangalan mo yung Mami? Ani, si Mami Ani. Pwede po bang dito kayo sa harapan? Papanalangin ako. Sige po. Si ate, dati na yan eh. Sige po, si Mami Ani, sige, magtitiklara po tayo ng blessing. Itanito po natin yung ating kamay. Mami Ani, sa kanyang ako po. Father, we thank you, Panginoon. Oras na to, pagkakataon nito, yung aksidente, Lord. Niloob nyo na si Mami Ani ay makakasama namin upang sumamba sa iyo, Panginoon. Nagtitiklara po ang blessing. Good health, at Lord, ma-encounter ka niya, Panginoon. Nakilala ka niya, Panginoon, sa pamamaraan ng Panginoon. Lord, kayo po magpala sa kanya, buksan niyo po ang kanyang puso, isip, Panginoon, sa iyong mga salita. Lord, nagtitiklara kami ng blessing at sa buong pamilya niya. In Jesus' name, pray. Welcome po namin. Okay, amen. Okay, ang ating pong tema sa buwan na to ay, ayun po, nakasulat po. Ano po ang nakalagay yan? Kingdom of God. Yan. Yan yung ating tema, ano? Kingdom of God. May idea kaya tayo pagka nabasa natin yung salitang Kingdom of God. Yan. Okay. Kingdom of God. Pag nabasa natin itong Kingdom of God, ano po ang pumapasok kaya sa isip natin? Kingdom of God, ano kaya ang pumapasok sa atin? Diba, pag sinabi kingdom, merong isang kaharian. At pag may kaharian, merong
may hari. Kasi may kaharian eh. Yan, para alam natin, Kingdom of God. Parang lubusan natin malaman yung kahulugan yan, mayroong definition. Yan, next slide po. In Christianity, sabi diyan, the spiritual realm over which God reigns as King or fulfillment on earth of God's will. Pag sinabing Kingdom of God, merong pinatutukuyan sa spiritual realm over God's reign o paghahari ng Diyos as King. Paghahari ng Diyos as King or fulfillment on earth of God's will. Yung paghahari ng Diyos sa mundo. Yan. Parang yun pala yun. Yung pala yung definition. Pag nabasa mo yung Kingdom of God, patungkol ito sa paghahari ng Diyos sa daigdig o sa mundo. Dalawa po yan. May nakalagay dyan na Kingdom of God and Kingdom of Heaven. Pag sinabing Kingdom of God, Kingdom of Heaven, kaharian ng Diyos at kaharian ng langit. Sabi rito, clearly the two phrases refers to the same thing. Parehas lang po yun. Ang tawag po dyan ay ano ba basa? Interchangeable. Ibig sabihin, pwede mong bangkitin na Kingdom of God o Kingdom of Heaven. Konting history background lang po. Sa panahon ng ating Panginoon, hindi po basta-basta binabanggit ang salita ng Diyos. May paggalang po. May paggalang. Hindi po pwedeng banggitin ang pangalan ng Diyos na ganong sagrado ang kanyang pangalan. Kaya yung author, makikita natin yan, yung author, sa Book of Matthew, ang ginamit niya is Kingdom of Heaven. Referring to the listener o to the readers ng salita, kasi baka makupen sila eh. Pag sinabi mo Kingdom of God, kasi nga merong paggalang sa salita ng Diyos o sa pangalan ng Panginoon Diyos. Kaya ang ginawa niya is Kingdom of Heaven. Makikita natin. At ito ay tumutukoy sa Diyos o sa kaharian ng Diyos. Sige po, next slide po. According to Easton Bible Dictionary, this Kingdom of God is mentioned in the Scripture in several different ways throughout the Old Testament and New. Makikita raw natin yung Kingdom of God sa Old Testament and New Testament ay sinasabi, minimension siya. At ang sabi rito, from the coming of Jesus Christ to establish His kingdom. Yung Kingdom of God o Kingdom of Heaven ay patungkol doon sa paghahari ng Panginoong Yesus dito sa mundo. Kaya sabi niya, the Kingdom of God on earth. Makikita natin yan. At sabi rito, the whole story of redemptive story in the church, we see the clear picture of gospel. Yung Kingdom of God ay yung paghahari niya dito sa mundo. O nag-start ito sa pagdating ng ating Panginoong Yesus, yung kaharian ng Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Yun po yung redemptive o yung pagliligtas ng ating Panginoong Yesus. At kung bakit tayo nakaupo rito, ay dahil sa ating Panginoong Yesus. Yun po. Sige po, next slide po. Just how important was the understanding of the Kingdom of God. Napakahalaga na maunawaan natin yung paghahari ng Diyos. Sabihin natin, paano yun? Paano paghahari? Alam niyo bang naghahari ang Panginoon Diyos? Sino niniwala na naghahari ang Panginoon Diyos? Salamat po sa nagtaas ng kamay. Dalawa lang. Pag hindi kami naghaharihan ng Diyos, sino naghahari? O yun. Diba? Pag may kaguluhan, sa isang lugar, makikita mo, sa mga mundong gawain, sino naghahari ito? Diba? Bakit malalaman nyo na kung sino naghahari? At ang sabi rito, si John the Baptist, siya yung nagbabautismo. Ang sabi rito, John the Baptist used his often as he called for repent. Everybody say repent.
Sabi ni John the Baptist, magsisi na kayo. Magsisi na kayo, sabi ni John the Baptist. Nakabasa niyo po ba sa Bible? Sabi ni John the Baptist, magsisi kayo. Bakit? For the kingdom of God is near. Dahil ang karya ng Diyos ay padating. Nung panahon na yun, di ba si John the Baptist? He prepared the way. Sabi, yung pagdating, kasi pagdating ang ating Panginoong Jesus. Na-imagine nyo na. At sabi nga ni John the Baptist, hindi man lamang ako karapat dapat magtanggal ng kanyang sandalyas. Dapat pinasa natin niya. Yan, yung nagpapakita na yung pagdating ng Panginoon. In saying, repent, for the kingdom of heaven has come near. Sabi diyan, magsisi na kayo. Magsisi na kayo sapagkat ang kaharian ng Diyos ay padating na. Magsisi. Amen? Magsisi. Sabi mo sa akin mo, nagsisi ka na ba? Ano po sagot? Ano po sagot? Napakahalaga po ng repent. Kanina, nag-repent tayo. As we received the tinapay at sato, di ba? Nag-ask tayo ng forgiveness. Napakahalaga ng pag-acknowledge na tayo ay makasalanan. Sino rito walang kasalanan? Taas ang kamay. Sino ang walang kasalanan? Lahat tayo makasalanan. Sabi ng Roma 3:23, lahat ay nagkasala. Walang matuwid sa paningin ng Diyos. Lahat. Kaya pag sinabing siya ay walang kasalanan, nagkasala na siya doon. Dahil lahat ng tao ay nagkasala. Kaya sabi, ang panawagan ni John the Baptist, mag-repent ka, for the kingdom of heaven has come near. Ang ginamit niya, kingdom of heaven. Kasi nga po, yung nakikinig, yung mga Jew, ay hindi niya pwedeng banggitin yung salitang Diyos dahil sagrado. Alam niyo, pag sinusulat yun, talagang maingat na maingat. Diba? Okay. Para alam lang natin kung yung history ba. Okay po. Next slide. Next slide. Christ Himself, ang mismong Panginoong Jesus ang nagsabi. Ang sabi ng Panginoong Jesus, not only said the kingdom of God is near. Sabi rito sa Matthew 4:17, repent and believe. Sabihin mo, repent and believe. Ano yung sabihin ng repent and believe sa Tagalog? Magsisi at manampalataya. Maniwala, manampalataya. Mag-repent ka at manampalataya. Believe. Yung believe po is about faith o pananampalataya. Ang sabi po, for the time when Jesus began to preach, sabi, repent for the kingdom of heaven has come near. Yung simula ng ministry ng ating Panginoong Hesus, dito yung kanyang sinabi. Amen. Para alam natin po ano. Sige po, next slide po. Your kingdom come. Sabihin natin, your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Yan. Last Friday, tinalakay natin about prayer. Paano ang tamang proper na manalangin ng tao. Yan po. Sabi doon sa Matthew chapter 6, kung babasahin natin, Ama namin sa masalanan ka, sambay na natin mo, kapasamin ang arayan mo, sundin na loob mo dito sa lupa, para sa langit. Bigyan mo kami na kakanin sa araw na ito. Ano sunod? Patawanan mo kami sa aming nagawa. Dahil patawad namin sa nagkakasala sa amin. Ini-emphasize po ito, your kingdom come, your will be done. Kung paano naghahari ang Diyos sa langit, ganoon din siya maghari dito sa lupa. Amen. Automatic, ang Panginoon naghahari na sa kalangitan. Kaya ang sabi dyan sa panalangin, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Kung paano naghahari ka, Lord, sa kalangitan, maghari ka rin sa family ko, maghari ka rin sa church, maghari ka rin sa community. Kung paano naghahari ka sa iyong kalangitan, maghari ka dito sa kalibuang pang. Yung kingdom, yung paghahari, ay maghari siya. You acknowledge
and kinikilala mo na siya yung hari mo. Amen. Palakpakan natin sa God. Your kingdom come. Yun pala yun. Pag sinabing, your kingdom come, wini-welcome mo yung pagkahangin ng Diyos sa buhay mo. Amen. Baka akala natin, kingdom is parang building. Baka napipito natin, kingdom, may kingdom. Yung pasyalan, ano yun? Yun, hindi mo enchanted kingdom, ha? Ang pumunta ka na sa enchanted kingdom. Di ba, excited kayo pagka tayo sa Laguna, sa enchanted kingdom. Hindi po gano'n. Hindi po siya parang building, kundi paghahari ng Diyos sa buhay natin. Pag sinabi paghahari, siya yung nasusunod, siya yung naghahari sa buhay mo. Siya yung Lord, siya yung King sa buhay natin. Yan yung sinasabi, your kingdom come. Next slide po. In the Beatitude, alam niyo yung Beatitude? Beatitude. Yung sinabi, blessed, yung salitang blessed. Blessed Christian Church, doon natin ginawa yan. Ang dami niya. Sa Matthew chapter 5 verse 3, isa lang yung kinuha ko. Napakadami niya. Basahin po natin. Blessed, ano kaya ibig sabihin nito? Sa Tagalog, ano ibig sabihin ng blessed are the poor? Poor ka na? Blessed ka ba? Parang kontra sa ano? Parang blessed ka? Blessed are the poor. Pag in-analyze mo, teka, mahirap ako pero blessed ako. Parang ano ba yun? Sabi ito, blessed are the poor in the spirit. For there is the kingdom of heaven. Bakit naging blessed yung poor in the spirit? Poor ka in the spirit dahil umaasa ka kay God. Ang mahirap, ang poor, sino inaasahan? Sino inaasahan? Panginoon. Pinakikita yan na kahit ano ang kalagayan mo, kung umaasa ka sa Diyos, pinagpala ka. Blessed are the poor in the spirit, for there is the kingdom of heaven. Hindi ka umaasa doon sa kayamanan na meron ka, kundi sa Panginoon. Nakita po natin. There is kingdom. There is the kingdom of heaven. Okay, next slide po. Kingdom of heaven instead of kingdom of God. Yung sinabi ko kanina, interchangeable. Kahit sabihin mo ng kingdom of God o kingdom of heaven, parehas lang po yun. Ginamit lang yung kingdom of heaven according po yun sa bumakasa. Kasi nagbibigay siya ng respeto sa panahon na yun. Kaya ang ginamit niya is kingdom of heaven. Ang sabi po rito, Gospel of Matthew using the phrases kingdom of heaven when referring to the announcement of the rule of Jesus Christ and the good news of His kingdom. Yun po. He does this out of sensitivity of the Jew who avoid mentioning the sacred name of Jesus. Sacred name of God. To avoid. Sabi, to avoid mentioning the sacred name of God. Ganon sila. May pagganang sila sa salita o sa pagbanggit sa ating Diyos. Kaya ginamit niya. At ang sabi rito, He announced the coming of the kingdom at the beginning of Jesus' public ministry. Parang sinasabi, the kingdom of heaven is near. Yun yung simula ng ministry ng ating Panginoong Jesus. Nakikita namin picture na po natin. Sinabi ng author ni Matthew na the kingdom is near, yun yung simula ng ministry ng ating Panginoong Jesus dito sa mundo at that time. At makikita natin, kasi ang belief ng mga Jew, ang hinihintay nila actually, ang thinking nila, may darating na isang hari
na ipapanganak doon sa kaharian, yun ang kanilang belief na ililigtas sila doon sa captivity, sa mga mananakop, sa mga Babylonian Empire, o kung sino mang mga kaharian. Ang thinking nila, yung Christ na hinihintay nila is galing sa parang sa kaharian. Hindi nila alam na ang Panginoong Hesus ay pinanganak sa sabsaban. Kaya ngayon, hanggang ngayon, naghihintay pa rin sila. Actually, ang mga Jew ay naghihintay pa rin sila sa pagdating ng hari na Christ na akala nila ay galing sa yung thinking nila. Pero hindi nila alam ang Panginoon ay napakababa. Bagamat doon, ipinakita doon yung ministry ng ating Panginoong Hesus. Yun yung paghahari ng Panginoong Diyos dito sa mundo. Sige po, next slide po. Point number 1 po tayo. Ano po ang sinasabi ng ating point number 1? Central theme of Jesus' teaching. Yung sentro ng teaching ng ating Panginoong Hesus sa kanyang kaharian dito sa mundo, yung paghahari niya, ito po ang central preaching ng ating Panginoong Hesus. Basahin po natin sabay-sabay. Ano po sabi dito? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. Yun po. Doon nakabatay yung sentro ng preaching o tema ng ating Panginoong Hesus dito sa mundo. At makikita natin sa Old Testament ay 10 Commandments. Di ba may 10 utos? Sino ang nakasunod sa 10 utos? Sino nakasunod sa 10 utos? Wala. Pero, our Lord Jesus Christ, hindi na parito to abolish law. Hindi siya na parito para i-abolish ang law, kundi i-fulfill ang kanyang yung kasulatan. Makikita natin yung 10 Commandments, kung babasa kayo ng Bible, di ba? Sinulat ito sa bato. At yung dalawang bato, di ba? Dalawa yun. Tablet. Yung isang tablet ay nakatuon sa Diyos. At yung kabila ay nakatuon sa tao. Yung 10 Commandments, kung titingnan natin, parang sinamarize sa dalawa. Kaya sabi niya, love God and love your neighbor. Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul, with all your mind. This is the first and greatest commandment, and this is the second. Is like it, love your neighbor as yourself. Pag ginawa mo itong dalawang kautosan na ito na pinag-uutos ng ating Panginoong Hesus, actually, yung 10 Commandments nakapaloob dito. Palakpakan natin si God. Love God at mahalin mo yung katabi mo. Sabi mo, I love you with the love of the Lord. Sabi nga, paano masasabi mahal mo ang Diyos? Hindi mo naman siya nakikita. Amen. Yun yung logic. Ano sinasabi mahal mo siya? Di matabi mo, di mo mamahal. Hindi mo maakbayan, hindi mo makamusta, hindi mo maalaala. Pinag-uutos ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Doon nakasentro ang preaching ng ating Panginoong Hesus. Yun yung kingdom principle. Sabihin natin, kingdom principle. Amen. Yun yung point number 1 natin. Alam na po natin, tandaan natin. Love God and love your neighbor. Nakasentro ito sa preaching ng kingdom ni Lord. Amen. Next slide po. Bibigyan kasi tayo. Point number 2, basahin natin. Live. Ano yung golden rule? Alam niyo po ba yung golden rule? Ayan. Okay, basahin natin. 1, 2, 3. So in everything, do to others what you would have them do to you. For this sum of the law and the prophets. pag minahal ka ng katabi mo, yung katabi mo, minahal mo, in return, anong gagawin mo? Yun yung golden rule. Pag ginawan mo ng
masama, yung katabi mo, mahalin mo pa rin. Kasi sabi ni Lord, love your neighbor. Okay, alam na natin yan. Next slide po. Next slide. Point number 3. Basahin natin. The dangers of wealth and possession. The danger of wealth and possession. May danger ba? Naniniwala ba kayo may danger ang wealth and possession? Pero hindi ko sinabing masama ang mayaman. Hindi ko sinabing masama ang pagyaman. Ang sabi lang yan, danger. Magkaiba yung danger sa sinabi kong masama yung kayamanan. Ang sabi lang yan, danger of wealth and possession. May danger. May danger. Ngayon, sino gusto niyo mama? Nasa kamay. Sige, tas natin ito. Tas natin. Blessing. Ayaw niyo? Pwede. Pwede. Diba? Ayan o. Diba? Receive mo. Diba? Dalawang kamay. Mayaman sa pagmamahal. Hindi pa tapos eh. Hindi pa tapos eh. Moderation, tama rin yun. Kasi may danger, tama eh. Baka mamaya, pag yamanin ka, baka limot ka naman. Diba? Diba? Ay, nakipicture natin. Nakipicture na natin. Okay. Para ma-picture natin ito, basahin natin sa Matthew chapter 9, verse 16 to 26. Sige po, next slide. Para maunawaan natin sila sabi ni ate, moderate na. Moderate na. Basahin po natin with conviction. 1, 2, 3. No one Teka lang po, parang hindi yun yung ating verse. Parang hindi yun yung ating verse. Okay lang po teka lang po. Matthew chapter 19 po yan. Matthew chapter 19, verses 16 to 26. Kaya sabi ko, bakit may way? Out of context time. Matthew chapter 19, 16 to 26. Chapter lang yung babagulin mo. Matthew chapter 19. Chapter 19. 1:9. So, waiting lang po tayo, wait lang po. Para makunawaan natin ating point number 3 patungkol sa danger of wealth and possession. Matthew chapter 19, 16 to 26. Okay na po? Wait lang ba? Okay. Pakikita natin na ang yaman ay hindi naman masama. Hindi mo masama ang yaman. Pag mayaman ka, masenso ka, makakatulong ka sa kapwa mo. Pag mayaman ka, yung business mo, pinakasagana. Maganda yun. Magiging marami kang pwedeng gawin. Ang pinupoint lang po dito is yung danger. Danger about the wealth in the possession. Okay po? Wala po ba? Wait lang po tayo. Parang maganda. Mabasa natin, maunawaan natin kung talaga ang sinasabi ng point number 3. Okay? Mga ilang minutes pa yan? Okay, yan na po. Sige, basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Yes? Okay. Yan po yung encounter ng isang tarong
mayaman, nakausap niya ang ating Panginoong Yesus. Nawala na naman. Ito wala. Nawala na naman. Naka-interact tayo. Okay. Okay. Maganda po itong istorya na ito, mabubuksan yung ating kaisipan sa ganitong encounter ng isang tao sa ating Panginoong Yesus. Paano ipinaliwanag ng Panginoon yung principle of kingdom of God. Makikita natin dito. Okay, balik mo na. Wala ka rin? Okay. Makikita po natin dito na nagtatanong yung tao sa ating Panginoong Yesus. Kasi nasabi niya rito na paano siya magkakaroon. Meron siyang sinasabi na, Lord, paano ba ako magkakaroon ng everlasting life o buhay na walang hanggan? Okay. Wala pa rin, ano? Okay. Matthew chapter 16. Hindi ko kasi makakapag. Okay na. Huwag mo lang alisin para ano. Okay. Just then a man came up to Jesus and asked, Teacher, what good thing must I do to get eternal life? Maganda po yung kanyang katanungan. Nagtanong siya sa ating Panginoong Jesus, paano daw siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan? At ang sabi ng Panginoong Jesus, sumagot po ang ating Panginoong Jesus, Why do you ask me about what is good? Jesus replied, There is only one who is good. If you want to enter life, keep the commandments. If you want, sabihin mo sa katabi mo, if you want to enter life, keep the commandments. Ano yung great commandments na sinabi kanina? Love God. Love your God with all your mind, with all your heart and soul. And love your neighbor as yourself. Ito yung kanina binanggit natin, yung central theme of preaching of our Lord Jesus Christ. Sinabi uli ito doon sa tao nagtatanong. At that time, baylo kasi sila eh, baylo. Baylo sila. Kaya ito sinabi ng Panginoon dahil baylo sila. Yung pagtatanong ng lalaki, paano siya magkakaroon ng eternal life, ang alam niya is law. Kaya sinagot siya na law. Sige po, tuloy po natin. Next slide po. Okay. Okay. Anong verse po yan? 18 po. 18. Which one here inquired? Jesus replied, You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not give false testimony, honor your father and mother, and love your neighbor as yourself. Nakita na namin natin dito. Love your neighbor as yourself. Yung huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay. Sinasabi, about doon sa 10 commandments, ang sagot ng lalaki, all this I have kept. The young man said, what do you still lack? Alam ni Lord na walang makakasunod sa 10 commandments. Listen carefully. Tingnan po natin. Nagtatanong yung tao paano siya magkakaroon ng eternal life. Ang sabi ng Panginoong Yesus, sundin mo ang mga utos. Ang sabi ng Panginoong Yesus, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalunya, huwag kang magtetestimony ng false testimony. Mahalin mo yung magulang, mahalin mo yung kapwa. Sabi ng lalaki, nagawa ko na po yan. Sabi, wala na naman. I rebuke in Jesus' name, the distraction. Napakahalaga po nito. Napakahalaga ng mensahe, pakinggan niyo po. Hindi ka maliligtas sa paggawa ng mabuti. Hindi ka maliligtas sa pagsunod dahil walang tao na makakasunod sa 10 utos. Tandaan po natin. Sabi ng Panginoong Yesus, sabi ng lalaki, all this I have kept. The young man said, what do I still lack? Sinasabi niya na nagawa niya yung 10 utos, wala. Kung nagawa ng tao ang 10 utos, hindi niya kailangan pumunta rito sa earth.
Nakukuha niyo po. Ano kaya nangyari? Tuloy po natin. Verse, sana huwag mawala. Verse 21, basahin natin. Jesus answered, If you want to be perfect, go, sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. yan muna po tayo. Ito ay testing ng Panginoong Jesus sa taong mayaman. Dahil nalaman ng Panginoong Jesus na nagsisinungaling siya. Alam ng Panginoong Jesus na hindi naman kayang gawin ang 10 utos. Ginawa na nga niyang 2. Love your God and love your neighbor. Ang sabi rito, sige, nagawa mo na pala yung 10 utos. If you want to be perfect, go and sell your possession and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Hindi niya sinabing eternal life. Tandaan natin, ha? Hindi niya sinabing eternal life. Ang sinabi niya lang, you will have treasure. Sinabi niya bang magkakaroon siya ng eternal life? Difference yung eternal life sa treasure. Ang sabi, kung gagawin mo ito, magkakaroon ka ng treasure in heaven. Then, come follow me. Then, come follow, sumunod ka sa akin. At ang sabi, when the young man heard this, he went away sad because he had great wealth. Nakita niyo? Sinabi ng Panginoong Jesus, ibenta mo ang yaman mo, pamahagi mo sa mga mahihirap, magkakaroon ka ng yaman sa langit, at sumunod ka sa akin. Nung narinig, nung taong mayaman, ano sabi niya? Happy o sad? Bakit? Hindi na kayang ibigay. Pero sabi niya, nagawa niya na yung 10 Commandments. Kung nagawa mo yung 10 Commandments, yung pera, hindi mo kaya ibigay. Ano sunod? Basahin natin. Then, Jesus said, It is hard for someone who is rich to enter the kingdom of heaven. Again, I tell you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for someone who is rich to enter the kingdom of God. okay, ang kausap na po nito, ang mga disciple. Okay, listen carefully. Ang kausap niya rito ngayon ay mga disipulo. Sabi ng Panginoong Jesus, then Jesus said to this man, truly, I tell you, it is hard for someone who is rich to enter the kingdom of heaven. Napakahirap daw sa isang taong mayaman na makapasok sa kaharian ng langit. Bakit? Bakit? Nagbigay siya ng metaphor. Ang sabi sa metaphor, again, I tell you, it easier for a camel to go through the eye of a needle than for someone who is rich to enter the kingdom of God. Bago na. Kingdom of God na. Kanina, kingdom of heaven. Ngayon, kingdom of God. Napakahirap pumasok ng taong mayaman sa kaharian ng langit. Mas mabuti pang makapasok ang camel sa butas ng karayon. Paano mangyayari yun? Kaya ako nga, hirap pagsuot nung nung sinulig sa butas ng karayon. Imagine niyo. Paano makakapasok ang isang camel sa butas ng karayon? Needle's eye po yan, butas ng karayon po yan. Imagine niyo, makakapasok ba yung camel? Sino makita ng camel? Baka alam niyo kung gano'n kalaki camel. Yung camel po, nasa desierto. Malaki po yun. Paano makakapasok ang camel? Sabi ng Panginoon, mabuti pang ang camel. Ano sabi? Again, I tell you, it easier the camel to go to the eye of needle. Bigyan ko po kayo ng, para maunawaan natin ang sinasabi ng ating Panginoon Jesus. Yung Israel, yung Jerusalem, ay meron yang gate. May gate yan, entrance. Parang dito, Caribe Compound, may gate. Gate na pula. Yan yung entrance. Parang ito, itong church natin, nasa ng entrance. Yung needle's eye, ito yon. Ito yung needle's eye. Ang tawag sa needle's eye is side gate. Gate sa tabi. Tama-tama. May gate tayo dito. Yung entrance, yan. Sabi ng Panginoong Jesus,
mahirap pumasok ang taong mayaman sa kaharian ng langit. Mabuti pa ang kamelyo pumasok sa butas ng karayon. Yung tinutukoy ng Panginoon na needle's eye, meron po talagang needle's eye sa Jerusalem. Meron niya, kasi ang Jerusalem ay napapalibutan ng pader. At bago ka pumasok doon, parang yan yung shortcut. Para, halimbawa, malayo yung ikutan mo, no? Pupunta ka rito, hindi na pupunta dyan, dito ka pupunta. May requirements. Yung camel, para makapasok siya doon sa needle's eye, ang camel po ay may mga bagahe. Ano yung bagahe? May mga bag, malalaki, traveling, nakaano talaga sa kanya. Ang gagawin po, yung camel ay tatanggalin lahat ng bagahe, it represent the wealth, yung mga dinadala-dala mo, mga importanteng bagay, tatanggalin po yun, napipicture niyo po? Tatanggalin yun at paluluhurin. Ibig sabihin ng papaluluhurin, kailangan ng humility. Paluluhurin ngayon yung camel at papapasukin dahan-dahan doon sa gate na mali, yung butas ng karayon. Ano po matututunan natin dito? Para makapasok ka, kailangan mo ng obedience. Sabi mo, obedience. Kailangan mong iwanan lahat ng mga bagahe mo na tinatangkilik mo. Ang ating point number 3 is danger of wealth and possession. Maaaring itong mga bagay na to ang magiging choke o magiging hindrance para ikaw ay makapasok doon sa Kingdom of Heaven. Ang topic po natin is about Kingdom of God o Kingdom of Heaven. Sinabi ng Panginoong Jesus, mabuti pang pumasok ang camel sa butas ng karayon kaysa taong mayaman. Bakit? May mga alalahanin. Minsan ito yung mga bagay na namaghahadlang sa ating Panginoong Jesus. Amen. Sige po. Salamat, hindi wala. Buti na lang, may gawa ng parami. Thank you. Next slide. 25. When nakita nyo, nag-usap-usap ngayon yung mga disciples. Sabi ng disciple, when the disciple heard this, they were greatly astonished, namangha sila, and asked, who then can be saved? Sino ngayon na maliligtas? Sino ngayon na maliligtas? Wala ang maliligtas. Sino ngayon na maliligtas? At sabi ng Panginoong Jesus, Jesus looked at them and said, with man, this is impossible, but with God, all things are possible. Palakpakan na sila. Ang Diyos lang ang gagawa ng kaligtasan. Ang Diyos lang ang namatay sa krus. Siya lang ang gumawa ng kaligtasan. Hindi kayang maligtas ang tao sa sarili niya. Sa biyaya lang ng Diyos, maliligtas ang tao. Amen. Next slide po. Matthew chapter 4, verse 6 to 10. Basahin po natin. Basahin natin ng malakas. 1, 2, 3. If you are Amen. Palain mo pagkakabasa sa kanyang salita. Ito po yung time na ang Panginoong Isus nag-fasting ng 40 days and 40 nights. Wala pong pagkain. Nasa wilderness siya, nandun siya, bago siya pumasok sa ministry. At siya gutom na, tinukso siya ng diablo. Tinukso siya. Sabi, gutom na siya. Sabi niya, if you are the Son of God, He said, nung una, wala pala. Sabi niyo, if you are the Son of God, make this stone into bread. Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay itong bato na to. Kung ikaw ang anak ng Diyos, sabi ng Panginoon, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word come from the mouth of God. Sabi, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa salita ng Diyos.
nirebuke ng Panginoong Jesus yung diablo. Dahil gutom na siya. Makikita natin ha. Paano nirebuke ng Panginoong Jesus ang diablo. At sabi na verse 6, if you are the Son of God, He said, throw yourself down, for it is written, He will come, command the angels, these angels concerning you, and they will lift you up in their hands. Gumamit ng ng verse, ang diablo. Sabi, magpakatihulog ka, dahil sa susunod, sasaluhin ka ng anghel. Sinagot ng Panginoon, sabi ng Panginoon, Jesus answered, it is also written, do not put the Lord your God into test. Huwag mong testingin si Lord, huwag mong i-put into test. Hindi siya sumunod. Sige po, next slide po. Again, sabi ako na lang po babasa. Again, the devil took him a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world. Tingnan natin, dinala siya sa pinakamataas na lugar ang ating Panginoong Jesus. At ang sinabi, He took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world. Yung kingdom, sinasabi dito na kingdom of the world, lahat ng yaman, lahat ng possession ng mundo, ipinakita sa ating Panginoong Jesus. Ang sabi ng diablo, and their splendor, and all this I will give you, He said, if you will bow down and worship me. Sabi ng diablo, ibibigay ko lahat ng yaman, lahat ng splendor, sambahin mo lang ako. Gustong pasambahin ng Panginoong Jesus, diablo. Ang sabi ng Panginoong Jesus, Jesus said to him, away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve Him only. Palakpakan natin si God. The danger of wealth and possession. Ino-operan siya ng yaman at lahat ng karangyaan. Kay Lord galing yun. Actually, kay Lord galing yun. Lahat ng yaman sa mundo, galing kay Lord. Gustong itest ang ating Panginoong Yesus. Ang sabi ng Panginoong Yesus, lumayo ka, Satanas. Ang dapat sambahin lang ay ang Diyos. Makikita natin yung danger ng wealth and possession. Hindi nyo alam na ang yaman ay galing kay God. Lahat ng mga ability ay galing kay God, hindi sa mundo. Kaya sinisira rito yung ability ng isang tao pagdating sa salvation. Sinisira ito ng kakayahan mo para magtiwala ka sa sarili mong kakayahan. Lahat ay galing kay God. Palakpakan muli natin sila. Amen? Yung story makikita natin, yung kingdom of God is worship the Lord God and serve Him only. May comparison dito. Sabi roon, kung i-analyze natin, makukuha mo yung kaharian ng mundo kung sasamba ka sa Kanya. Sabi ng Panginoong Jesus, worship the Lord your God and serve Him only. Kung nais natin yung kingdom of God, ito lang po. Worship the Lord and serve Him only. Yun lang. Para malaman mo yung kingdom of God, we must worship. Siya lang ang ating sasambahin. Maraming sumasamba, makamit lang yung yaman ng mundo. Kingdom rin yun eh. Kingdom of the world. Pero sa atin, kingdom of God o kingdom of heaven. Amen? Sige po, conclusion na po tayo. Conclusion po tayo. Basahin po natin, conclusion. 1, 2, 3. Amen. Yung kingdom of God, dinala ng Panginoong Jesus dito sa mundo. Dahil sa
pag-ibig niya. Sabi ng John chapter 3 verse 16, For God so loved the world, yung mundo. Yung kingdom of heaven, dinala ng Panginoon dito sa pamamagitan ng pagparito ng ating Panginoong Yesus. Sabi, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sabi niya, may invitation po, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Yung hinahanap ng eternal life ng taong mayaman, matatagpuan lang po sa ating Panginoong Yesus. Yung hinahanap ng taong mayaman, kay Lord Jesus Christ lang matatagpuan. At yung kaharian, kung nasaan si Lord Jesus Christ, naroon po yung kaharian. Ulitin ko ulit. Kung nasaan si Lord Jesus Christ, naroon yung kingdom of heaven. Naroon yung kingdom of God. Paano mo ngayon makakamit ngayon yung kingdom of God? Yun yung logic. Paano mo makakamit yung kingdom of heaven and kingdom of God? Sabi ko rito, that whoever believe in Him shall not perish but have eternal life. Kung tatanggapin mo ang ating Panginoong Hesus sa puso mo, mananampalataya ka, magkakaroon ka na eternal life. Yung eternal life po, yung po ay nasa heaven. Yung po yung destiny ng tao. Yun yung patutunguhan ng tao. Dalawa po ang patutunguhan ng tao. Kingdom of heaven o kingdom of God or kingdom dino. Ngayon, this is invitation. Invitation po ito. Yung kingdom of God, dinala ng ating Panginoong Yesus dito. At malaya tayo. Sabi ng John 14:16, sabi po, basahin natin. 1, 2, 3. John 14:6. Jesus answered, Truth and the light. No one comes to Father except through me. Sabi ng Panginoong Yesus, siya ang daan, buhay at katotohanan. Walang makakarating sa Ama. Kay God. Papunta doon sa kingdom of God o kingdom of heaven, may daan po. Sino daw ang daan? Papunta doon sa kingdom of God o kingdom of heaven. Sino po? Si Lord. Baka maligaw, walang shortcut. Si Lord Jesus Christ lang ang daan, papunta doon sa Father, na kung saan yun yung heaven o God. Sabi niya, hindi na. Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to Father except through me. Sabi, except through me. Si Lord Jesus Christ po. Malinaw po. Tayo kung lahat ay tumayo. Magpe-pray po ako ng pag-acceptance. Kung nais yung kilalanin ng Panginoon. Kasi yung kingdom of God, yun yung ino-offer ni Lord. Amen. Yung kaligtasan, si Lord lang ang gumawa. Ibinigay niya yung buhay niya. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Si Lord Jesus Christ. Siya yung tumubos ng ating mga kasalanan. At ang sabi niya, ang sino mang kumilala, manampalataya sa ating Panginoong Yesus, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ang daan lang patungo doon sa langit, si Jesus Christ lang. Sabi ni Lord Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. Walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Yung invitation na ito, sa lahat po ito, na nais kumilala sa ating Panginoong Diyos. Tayo po ay umuko, tayo ay ipilitan na yung ating mata. Sige po. Kung nais nyo kilalanin ng Panginoon, sumunod po kayo sa panalangin. Ibuksan po natin yung ating labi. Sabi mo, Panginoong Jesus, maraming salamat po. Sinabi mo, ikaw ang daan, ikaw ang buhay at katotohanan. Wala makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan niyo. Kinikilala ko po na kayo ang Diyos na tagapagligtas. Ang sabi mo, ang sino man manampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sige po, sa nais ko bilala sa Panginoon, taas natin ang kamay as a gesture. Sige po, taas yung mga kamay nyo. Sabihin nyo, Panginoon Diyos, Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Inaamin ko po na ako'y makasalanan. Patawarin niyo po ako
sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Mula ngayon, kayo na po ang aking Diyos. Ikaw lang po ang aking sasambahin at paglilingkuran. Maraming salamat po. Kung yun po ay pinanalangin nyo, kayo po ngayon ay may buhay na walang hanggan. At kayo ngayon ay anak ng Diyos. Ang sabi ng Panginoong Yesus doon sa Matthew, wala kang ibang sasambahin, kundi ang Diyos lamang. Mula ngayon, ang sasambahin mo ang tunay na Diyos. Sige po, tatawagan po yung praise team bilang response sa ating message. Praise team. Special namin po. Sige po, baka po ng mga. Sige po, maraming salamat po sa pagkakot sa Panginoon. Sige po. Good morning po sa lahat. I want to declare po the word of God in Psalms chapter 63, verse 3 to 5. Because your love is better than life, my lips will glorify you. I will praise you as long as I live, and in your name I will lift up my hands. My soul will be satisfied as with the richest of foods. With singing lips, my mouth will praise you. So, ang sarap po sa pakiramdam na makita mo po yung kahalagahan ng pagmamahal ni God kaysa sa ibang bagay, miski sa sarili nating buhay. And kaya po kahit sa simpleng pag-awit po sa Kanya, sambahin po natin siya. So let's continue to worship the Lord. Mayroon lamang
po. Good morning. Ayan. Sabihin nga po natin sa katabi natin, you are blessed. You are blessed. And I am blessed. Ay, tama po with conviction. Ayan. Isa pa po, I am blessed. Ayan. Amen po. So, before po tayo dumako sa ating closing, may inihanda lang po akong verse sa ating lahat. Malaki written po, it says that, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven, that you will not have room enough for it. So yun, any amount will do po, pwede na po tayo magbigay. So yun, let's pray po. Pwede po ba natin i-ano yung hands natin? Yan po. Yes, Father God, thank you, Lord God, for this day, Panginoon, Lord God, for you allow us, Panginoon, Lord God, and you give us the privilege, Panginoon, Lord God, to sing, Panginoon, to serve you, Lord God, to worship you, Lord God, with all of our hearts, Lord God. Thank you, Lord God, dahil binigyan niyo kami, Lord God, ng very nice weather, Panginoon, Lord God. Ngayong araw, Lord God, na nakapunta kami ngayon dito, Panginoon, Lord God. Thank you, Lord God, sa mga anak mo, Lord God, na rinito, Lord God, na nagbigay ng oras, ng time nila, Panginoon, Lord God, for you, Panginoon, Lord God, because this Sunday is for you, Panginoon, Lord God. And Lord, thank you, Lord God, sa mga anak mo, Lord God, na nagbigay, Lord God, bless them, Panginoon, Lord God, na siksiklig ligit na gumapaw, Panginoon, Lord God. Upang, Lord, patuloy sila magtiwala, Lord God, at magtiwala sa inyo, Lord God. Ganun din sa hindi nakapagbigay, Lord God. Lord, bless them, Panginoon, Lord God. Kung ano man yung kailangan nila, Lord God, upang sa susunod, Panginoon, ay makapagbigay sila at mas magtiwala sa inyo, Panginoon, Lord God. Thank you, Lord God, for this tithes and offering, Panginoon, Lord God. Bless this tithes and offering, Panginoon, for your kingdom, Panginoon, Lord God. Use this for your kingdom, Lord God, and to expand your ministry, Panginoon, Lord God. We thank you, Lord God. We love you in Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Ayan, muli po tayong tumayo at awitan ng Panginoon. Glory to the
wakas tayo po ay muli manalangin. Tayo po natin tumayo, taas natin yung ating mga kamay. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa mensahe mo, Panginoon. Na sinabi mo na ikaw lang ang Diyos na dapat sambahin, Panginoon. Yung kaharian mo, Panginoon, dito sa lupa, gaya na sa langit. Lord, maghari ka sa bawat pamilya, maghari ka sa bawat isa, Panginoon. Kayo ang maging hari ng aming buhay, kayo ang maging Diyos sa bawat isa. Sige po, tanggapin natin ang masaganang pagpapala ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos. Nagmumula sa ating Diyos Ama, na lumikha ng langit at lupa, ang pag-ibig ng Panginoong Hesus, ang patuloy na pagliligtas, ang pakikipisan ng Banal na Espiritu upang hindi tayo magkasala. Sa Kanya mataas sa parangal, ang pagsamba at papuri. Amen and amen. Good morning po. God bless. Thank you.